So, purihin ang Panginoon. This is part 2 ng ating po tinatalakay nung Tuesday Bible Study under subject na Spiritual Warfare and Deliverance. Ano po? So, ito po ay number 2, part 2. Jesus gave His disciples the authority and power to cast out demons and to destroy the works of the devil. Okay. So, pinag-aralan po natin noong Tuesday na kung ano po yung mandate ni Jesus, kung ano yung mission niya, ay yun din po ang mission natin. Of course, meron siyang mission na siya lang ang nakagawa noon, yung kanya kamatayan sa krus at pagkabuhay na mabuli, no? Then, siya lang kabuntahan. Ginawa niya yun to bless us. Naging pagpapala sa atin ang pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus. Yun yung mission niya na ginampanan niya dito sa lupa. Yung Jesus who is God and God forever. He became a man 2,000 years ago. He became a human being for our sake. Number 1, to pay the price of our sins by dying on the cross. Number 2, to destroy the works of the devil and to destroy the kingdom of darkness, to destroy the devil himself. And number 3, so that we can become joint heir together with Christ. Romans chapter 8, verse 17, para tayo ay maging tagapagmana kasama ni Kristo. So, marami po tayong maintindihan sa gabi ito. Ito yung hindi magets, hindi makuha ng mga cessationists. Yung truth about who we are in Christ. Kung anong ginawa sa atin ng Panginoon. After His death and resurrection, ano nangyari sa atin? We became like Jesus. And we inherited all the riches and wealth of God's kingdom because we became joint heir together with Christ. Naging tagapagmana tayong kasama ni Kristo. He became like us so that we can become like Him. Yan po ang isang truth na pinakikita sa atin sa Bible. So, bago tayo magpatuloy, let us pray, mga minamahal. Heavenly Father, sa gabi ito, we give you back all the praises and the glory. At we thank the Holy Spirit, our teacher tonight, na minsan pa you will reveal the deep things of the Holy Spirit. Mga malalim na bagay ng katotohanan ay i-reveal mo sa aming puso, and let our hearts be filled with faith, be filled with the revelation knowledge of your words, and let our whole being be filled with the life of God. Salamat po, Panginoon. Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name which is above every name, the name of Jesus. Salamat po. Thank you, Holy Spirit, and all glory belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen. So, praise God. So, ang ating pong tinalakay last Tuesday ay kung ano yung ginawa ni Jesus nung siya ay nasa lupa pa, except yung kanyang pagkamatay sa krus, at pagkabuhay na maguli. Yun po ay naganap, nangyari para tayo matubos ng Diyos sa kamay ng impyerno, sa kasalanan, sa sumpa, at sa walang hanggang kaparusahan. Sinakluluhan tayo ng Panginoong Hesus. He died for our sake and He was resurrected on the third day para tayo rin, masumampalataya sa Kanya, ay magaya sa Kanya, tayo rin ay mabuhay na magli at mabubuhay tayo magpakailanman. Okay. Basta ang tandaan nyo po, tinuturo ng Bible na si Jesus ang ating pattern. Siya po yung pattern natin. Tandaan nyo, siya yung only begotten Son. Siya yung kaisa-isahang anak ng Diyos na inintroduce atin ng Ama. At ngayon, ang plano ng Diyos, binigay niya yung pinakamalaga sa Kanya, yung the only begotten Son, binigay ng Panginoon. God is a giver. Ano nangyari nung ibinigay niya si Jesus sa mundo? Parang kagaya niyan ay nagtanim. Ano mang ating pagbibigay na ginagawa, anything we give,
sa Diyos, sa ating kapwa, will come back to us. Kaya ang ginawa, aani, ika nga aani. Kaya ang nangyari, nung nagbigay ang Ama ng isang anak na only begotten Son, John 3:16, and that is Jesus, of course. After His resurrection, His death and resurrection, umupo sa kanan ng Ama. Ngayon, dumami at patuloy na nagmumultiply ang mga anak ng Diyos. No? From one seed, dumami ang anak ng Diyos. Tayo po'y anak ng Diyos. No? Kaya bukod doon, lahat ng minana ni Jesus, sapagkat si Jesus ay pinamanahan as a man, as a human being, not as God. Sabi ng mga cult, kita nyo, tao lang si Jesus, hindi siya Diyos. Bakit? Kasi pinamanahan lang ng Ama. Hindi nila naintindihan na Jesus is God and God forever. But 2,000 years ago, He became a human being. For our sake, lagi ko siya sabi to, anong purpose why He became a man? Number one, to pay the price of our sins. John 3:16. Number two, so that He might destroy the works of the devil, and so that He might destroy the devil himself. To destroy the kingdom of darkness. Kaya nagtagumpay si Jesus after His death and resurrection. At sa Colossians 2:15, sabi, tinalo ni Jesus sa isang legal na labanan si Satanas at sinamsaman niya ng sandata. Kinumpis ka niya ng weapons at iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Lupasay si Satanas na iniwan ng Panginoon, defeated. Kumbaga sa MMA fighting, knockout. Knockout. Kung sa boxing, knockout, tulog. So, nagtagumpay si Jesus when He rose from the dead. And then, lahat ng pinamana sa kanyang Ama, ginawa yon para yung ipinamana sa kanya ng Ama, maipasa sa atin. Para itaas tayo ng Ama, kailangan maitaas niya si Jesus. Si Jesus ang firstborn of many brethren. Siya yung pattern sa mga susunod na magaganap. Siya yung pamantayan. Siya yung kauna-unahan, the firstborn of many brethren, the firstborn from the dead. Okay. So, yung mga title na importante. Kasi sa mga Jew, pag siya firstborn, siya yung tagapagmana ng buong kayamanan ng Ama, and he will inherit the double portion of his inheritance from the Father. Ganyan ang kaugalian ng mga Jew. Ang panganay ang pinamamanahan. At ganoon si Jesus, ang buong pamana ay pinamana. Buong pamana ng Ama, buong kingdom of God and all the riches of God's kingdom, ipinamana kay Jesus nung siya ay nabuhay na maguli at umakit sa langit. Why? Anong dahilan? Para maipasa sa atin ni Jesus ang mga pinamana sa Kanya. The kingdom of God, eternal life, all the riches of God's kingdom now belongs to us. Tayo po pinakamayamang tao sa buong universe because of Jesus. Why? Because we are now the body of Christ. Jesus and His body are one. Iisa. Yan po, tatandaan nyo, ha? Kaya si Jesus, binigyan siya ng inheritance, kay Mane, not as God, kasi siya nga ang lumikha ng lahat ng riches and wealth of God's kingdom. Siya ang lumikha, ng lahat ng creation, kasama ang Ama at ang Holy Spirit. The triune God, kasama niya si Jesus, created all things. So, hindi niya kailangan ang inheritance. Pero, minabuti ng Diyos na magmana siya ng kayamanan ng kanyang Diyos upang maipamana sa atin. Yun yung sinabi ni Jesus, even His throne ang manatili hanggang wakas, magtagumpay hanggang wakas. Bibigyan ko, sabi niya, ng pagkakataong umupo sa aking trono. Even His throne, gusto niyang i-share sa atin. Saan yun? Sa Revelation chapter 3, verse 21. Yun yung literal na pagdating natin sa heaven, magigilalas na, ma-experience natin na umupo, makakasama natin ang Panginoon Jesus sa kanyang trono. At present, right now, positionally, we are seated together with Christ in heavenly places, in the Spirit.
The time will come na experience natin literal na literal. Okay. So, ano ibig sabihin? Pag ikaw ay nakaupo sa trono, you are reigning. Ay katabi mo si Jesus, kasama si Jesus sa trono. You are reigning together with Christ. At sinabi sa Bible that we will reign with Him in this life and in the life to come. Together with Jesus. Maghahari tayo. Tayo rin sinabi sa Bible na kings and priests. Alam niyo si Jesus may title na sa Book of Revelation, yung pagbalik, second coming Jesus, nakasulat sa kanyang tie, sa kanyang hita, Lord of Lords, King of Kings. Ano ibig sabihin title na yun? King of Kings. Siya yung only king at tayo naman yung mga sumunod, yung mga kings. Siya yung Lord at tayo naman yung mga lords. So Jesus and His body are one. We are one with Christ. And we are joined forces with God sa anumang spiritual warfare, kapartner natin, katulong natin. Sama-sama, we are partners with God. In His kingdom, sa spiritual warfare, tinutulungan tayo ng Panginoon, ng mga angels and Diyos. We are more than conquerors. We cannot be defeated kasi we are the body of Christ. Yan po, kailangan natin maintindihan who we are in Christ. Yan ang hindi magets ng mga kapatid natin, mga cessationists. Pag sinabi natin, meron tayong authority against the devil, against all demonic hosts, ano palagay niyo sa inyo? Kayo si Jesus? Anong palagay niyo sa sarili niyo? You are God? Hindi nila magets si Jesus nga nagbigay sa atin ng ganyang kapamahalaan at anointing. At yan yung ating pag-aaral at tatalakayin ngayong gabi. Bilisan na po natin dahil marami tayong talatang babasahin. So, yun yung pinag-aral natin noong Tuesday. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 12, sabi niya, basahin nga natin ng maganda. Sa John chapter 14 verse 12, tingnan niyo sabi ni Jesus, ito hindi rin magets ng mga mga cessationists. Sabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to the Father. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang sumampalataya sa akin, ay gagawin niya ang mga gawa na aking ginawa, at higit pa sa mga gawa ko, ang kanyang gagawin, sapagkat ako ay paroroon sa Ama. Kung ano rin ginawa ni Jesus, yun din daw ang gagawin natin ng mga anak ng Diyos. Alam niyo si Jesus sa pagiging tao, He is our kuya, our panganay, our eldest brother, firstborn of many brethren. Sa pagiging tao, siya yung kuya natin, our big brother. Pero sa pagiging Diyos, siya ang ating creator, siya ang ating Lord, siya ang ating Savior, siya ang ating Diyos. In fact, yung pangalan ni Jesus, galing sa dalawang salita, Yahweh, Joshua. Yahweh, Lord, Joshua, salvation. The Lord, our salvation. Yan ang pangalan ni Jesus. Kaya si Jesus, siya po yung Yahweh in the Old Testament. Yes, lahat ng manifestation ni Yahweh, lahat ng pakikipag-usap ni Yahweh sa mga propeta, kay Moses, kay Abraham, and sa mga prophets, kay Joshua, lahat ng manifestation na pagpapakahig ng Diyos under the Old Covenant or under the Old Testament, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus po yun. Active na siya, noon pa. Siya yung kasama nila Moses at ng mga Israelites na lumabas from Egypt, mula sa pagkaalipis sa Egypt, inilabas sila ng Diyos sa mapagkaaliping kamay ng Ehipto. At sinabi sa Jude chapter 1 verse 5, alam nyo may mga magandang modern translations ngayon, kagaya ng Net Bible, and I think meron pang ibang basta yung mga bagong mga modern translation ngayon, mapalad tayo
Kasi hindi po totoo na ang NIV, mga modern translation ay sa Jablon. Yung mga nagko-comment na ganyan, hindi nila alam ang history ng translations. No? At sinasabi, ako, napakadaming inalis sa modern translation ng mga verses. Almost 600 at kung ano naman. No? Hindi nila alam kung ano nangyari. No? Walang inaalis sa original manuscripts ang mga modern translations, kundi ang King James Bible ang may dinagdag. Ayun na hindi naintindihan nila yung history translation. At yung King James, medyo sumisay lang tayo dito para mawala yung confusion natin sa modern English translation. Yung pinagbatayan po ng King James Bible ay yung manuscripts, Greek manuscripts ni Desiderius Erasmus na kinuha ni Desiderius Erasmus sa 6 to 7 manuscripts lang nung panahon na yun. Wala na siya makakuha. Yun yung revelation isinalin sa Greek. Inano na lang niya Binalikan niya yung Latin Vulgate na Bible at isinalin niya sa Greek. Wala na siyang source No, nung panahon na yun, konti lang ang manuscripts na nadidiscover, pero dumaan ang napakahabang panahon, ilang 100 years. Dumaan. No, at ang dami ng nahukay. No, pinakahuli yata nahukay yung sa Dead Sea Scroll, no, sa Qumran Cave, na nandoon yung complete book sa Isaiah at good news, nasa 23 to 26,000 sabi ng mga Bible scholars, na mga manuscripts na meron tayo ngayon. At dyan sa 23 to 26,000 manuscripts, most reliable, oldest manuscripts, dyan pinagbatayan ng mga Bible translators ang modern English translation na Bible. Dyan pinagbatayan at kinumpare-compare nila dyan, pare-parehas sila. Ang merong dagdag yung King James version, King James Bible. Ano yung mga napadagdag niya? Sabi ng mga Bible scholars, yung mga dagdag na yun ay mga kinopya ng kumopya at kinopya ng kumopya. Dati kasi mga scribes lang kumokopya ng mga manuscript. Ngayon, nung nanganib ang Bible at sinusunog ng Roman government, ng Roman Empire nung panahon ngayon, kanya-kanya secure na ng Bible at kanya-kanyang kopyahan na. Pati yung mga notes nila, mga kung tawagin marginal notes, sinulat nila doon. Tuloy yung kumopya, susunod generation, kinopya, nakopya pati yung marginal notes na hindi included talaga sa original manuscript. Yun po ang short history niya. No? So much for that. So, mapalad tayo, may mga bago marami tayong babatayan. The more na marami kang batayan na English translation, the more na maintindihan mo yung verse sa Bible, yung passage, lalong magiging klaro. Okay. Now, balik tayo dito, sinabi ni Jesus na katotohanan siya, sabi ko sa inyo, sino man sumampalataya sa akin, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. At higit pa sa aking ginawa, ang kanyang gagawin, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Bakit? Diyan tayo natapos ng Tuesday sa talata ng bakit? No? Higit pa raw ating gagawin. Ibig sabihin, hihigitan natin si Jesus. Hindi po ganon. Actually, no, si Jesus umakit sa langit, ang humalili sa kanya, ang kapatuloy ng misyon, para samahan tayo dito sa mundo, sa pangangaral sa salita ng Diyos, is the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Kaya pag-akyat ni Jesus, bumaba naman ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit under the Old Covenant, hindi po siya nananahan sa mga tao o sa mga prophets. Laging temporary lang. After na ma-fulfill nila o ma-accomplish yung assignment, umaalis na uli ang Holy Spirit. Walang permanent indwelling ang Holy Spirit at that time under the Old Testament. Pero now, in the New Testament, sabi nga sa Hebrews, we have a better covenant established in better promises. And that is the New Covenant, the New Testament. And under the New Testament, ang Holy Spirit ngayon ay makapananahan na sa mga anak ng Diyos na ipinanganak sa kaharian ng Diyos. So now we are the temple, the dwelling place of the Holy Spirit. Imagine, the God who created the universe, nakatira sa katawan mo, sa katawan natin lahat.
See, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, we are now the temple or the house, the permanent dwelling place of the Holy Spirit. Kaya kung ang presence ng Diyos tumira noong unang panahon, una, nasa Mount Sinai, then, bumaba, napapunta sa tabernacle ni Moses, Then after that, nagpagawa ang Panginoon ng templo kay Solomon. Then, lumipat sa temple ni Solomon, Ngayon, wala na yung mga temple, ang Holy Spirit or the presence of God is now dwelling in us. Kaya, our body is now the temple of the Holy Spirit. See? At noon, pagka-inauguration, pag nagawa niya yung templo, pag nagagawa yung dwelling place ng Diyos, bumababa ang apoy. Yung animal sacrifice, binababaan ng apoy. Ganon din, nagawa yung templo ni Solomon, bumaba rin ang presence ng Diyos, at hindi makapag-minister ang mga high priest dahil puno ng clouds, glory clouds of God doon sa templo. At binas ng Panginoon yung templo na doon bumababa ang presence ng Diyos. Lagi may bumababang apoy, may bumababang manifestation ng presence of the Holy Spirit. At ngayon, sa Book of Acts chapter 2, bumaba ang apoy. At nanahan sa bawat isang 120 believers. At yun ang pasimula ng Holy Spirit ay permanently manahan sa katawan ng mga mananampalataya. Yun ang first time na mananahan permanently ang Holy Spirit sa katawan ng mga mananampalataya. Kaya hanggang ngayon, lahat ng mananampalataya, totoong pinanganak sa kanan ng Diyos, are now indwelt with the presence of the Holy Spirit. Nananahan sa ating Holy Spirit. So we have the Holy Spirit dwelling in us. At ang gusto ng Panginoon, hindi lang nananahan ng Holy Spirit, kundi let us all be filled with the Holy Spirit. Saka natin papaliwanag yan. Okay. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus na siya na buhay na maguli sa Luke, sa last chapter of Luke at pinakahuling talata, sabi ng Panginoon, una sinabi niya, go into all the world and preach the gospel to all nations. Na sino man sumampalataya ay maliligtas. Tapos sabi ni Jesus sa Luke, last chapter, teka muna, pero manatili muna kayo sa Jerusalem until you be clothed with power from on high. Doon muna kayo. Huwag muna kayo mangaral. Hintayin nyo muna na kayo ay ma-endued, malakipan ng kapangyarihan mula sa langit. And that is the presence of the Holy Spirit. Kaya naghintay. Alam nyo yung huling kinausap ni Jesus, nagpakita siya, siya ay malapit na umakit sa langit. Sabi sa Bible, sa Corinthians, sabi ni Paul, napakita siya sa humigit kumulang 500 na mga disciples. 500 na mga disciples. Sabi nung iba, bago siya umakit sa langit, kausap niya yun. Sabi naman ng iba, ang kausap niya yung original apostles, whatever, nung siya ay umakit sa langit, binili niya naman natili kayo sa Jerusalem. Pagpalagay, kausap niya yung 500 na disciples. Pagdating sa Jerusalem, sa upper room, nagkakatipos sila. Ilan na lang sila? 120 na lang. Nasaan yung 380? Abay, nawala. Mukhang nainit yata. So, kakaunti yung nanatili na naghihintay sa upper room. At silang kakaunti, silang matagal naghihintay sa pangako ni Jesus, sila yung tumanggap ng kapangyarihan, tumanggap ng presence ng Holy Spirit. Acts chapter 2. At sila ay nagsipagsilta ng iba't ibang wika. Okay. Ngayon, pagdating ng Holy Spirit na nananahan sa atin, kaya sinabi ni Jesus, gagawin natin ang mga gawang kanyang ginawa. Kasi actually, hindi naman tayo ang gagawa nun mga makapangyarihang gawa. Wala tayong magagawa. Ang Holy Spirit ang gagawa. Nire-represent ng Holy Spirit ang presence ng Panginoong Jesus dito sa lupa. At nananasa sa atin. Kaya, nung time ni Jesus, siya lang mag-isa, siya lang unang-una nangaral, then pinasa siya niya sa mga disciples, ang assignment, then padami ng padami, pero kulang pa rin.
Nag-send siya ng 70 disciples, magpalayas kayo ng mga demonyo, heal the sick, preach the gospel. Then bumalik yung 70 disciples, tuwan-tuwa sila kasi lumalayas nga ang mga demonyo, may kapangyarihan sila. Then, kakaunti pa yun. Pero ngayon, in these last days, under the New Testament, ay napakarami natin. Napakarami natin na pinananahanan ng presence ng Holy Spirit at lahat tayo ay merong mandate. At kung ano ang mandate ni Jesus na siya nasa lupa, yun din ang mandate natin. Ano yun? To preach the good news. The gospel. Na ano ang good news? Na si Jesus ay nagpapatawad, nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Through the Lord Jesus Christ. Ang tao pwede nang maligtas sa pamagitan ng Panginoong Jesus. That's the good news. No? At yung good news niya, ipangangaral sa mga Jew, ipangangaral sa mga Gentiles na kagaya natin. At lahat maligtas. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahiya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jew and then to the Gentiles. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagligtas, ang gospel. No? Kaya, ngayon, si Jesus na nasa lupa, He preached the kingdom of God, He healed the sick, He cast out demons. Acts chapter 10 verse 38, Jesus was anointed by God, no, doing good, healing those who are oppressed by the devil, no, for God was with Him. No, anointed siya ng Diyos. Nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit. Nangangaral ng kaharian ng Diyos. Yun yung ginawa ni Jesus. Ngayon, tayo, ng mga anak ni Jesus, o mga anak ng Diyos, at mga kapatid ng Panginoong Hesus sa kanyang pagiging tao, pero sa pagiging Diyos, we are His children. Sa pagiging tao niya, we are His brothers and sisters. Ano? Ngayon, sabi ni Jesus, gagawin daw natin yung kanyang ginawa, at higit pa sa kanyang ginawa, ating gagawin. Ano ibig sabihin? Kasi nung panahon na yun, ilan ba ang binuhay ni Jesus? Ano? Yung mga patay, si Lazarus, yung bata na babae, at yung hinarang niya, ililibing na. Sandali lang. Nandoon sa, ililibing niya yung patay, binuhay niya. So, 3 lang. Pero alam niyo ngayon, ang mga missionaries sa mga tribal places, sa mga bundok, no? Kung saan nandoon sa mga lugar ng mga delikado, doon nagma-manifest ang signs, wonders, and miracles. No? Kaya importante sa mga missionaries na endued with power. Panguna, bakit? Unang makasagupa, mga mangkukulam. No? Sabi ng isang missionary, nag-report. Sabi niya, yung kaibigan ko missionary, pagdating daw niya doon sa tribe, ang sumalubong sa kanya, witch doctor, at hinagisan siya ng poisonous snake, at sabi, you're dead. Nihagis sa kanya para tuklaw isa. At doon sa area, sabi niya, dead. In Jesus' name. Bumagsak yung poisonous snake, patay. Bumagsak sa lupa, patay. So, yung mga ganyang encounter, no, kailangan may power ka rin. No? Kasi yung kalaban natin, mga ahente ni Satanas, may power eh. Tapos sasabihin mo, ang church ay powerless at panahon pa lang yun ng mga apostol. Abay, subukan mo mag-mission sa mga tribal countries sa Africa at yung saan pa. Si Reinhard Bonnke, tagal niya missionary sa Africa, hindi na umalis doon. Hanggang sa namatay na siya eh. Yun ang number 1 mission niya, yung Africa. Nagkukwento siya. Sabi niya, one time, nandun siya sa meron siyang malaking evangelistic crusade. No? Alam niyo, tumanggap sa kanya sa loob ng 1 hour na pangangaral niya, 1.5 million na mga native Africans. Mga nakayapak yun. Hindi yan yung mga modern na Africa sa city. No? Nagsitanggap sa Panginoon. At nung siya ay nandoon sa stage at siya yung mga ngaral, no? Magsisimula pala sa mga ngaral, bigla siya sumigaw na, Hallelujah! No? Hindi niya alam, napasigaw siya ng hallelujah. At that time pala, merong 4 na witches na babae, no? Mga mangkukulam ng mga babae na nagpunta doon just to curse Reinhard Bonnke. Para siya ay i-curse, sumpain siya. No? At bakit niya alam yung story na? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Alam niyo nung kinurse siya, yun pala yung time na, hallelujah!
sumigaw siya gano'n, yung time na kinakers yan ng mga witches. Umaten sa crusade niya, 4 na witches na babae. Alam nyo, bumalik sa kanila yung curse. Pak! Tumba sila. No? At sabi nila, hindi natin kaya ang kapangyarihan ng man of God dito. Mas makapangyarihan siya kaysa sa atin. Nag-usap yung 4 na witches. Ating imbitahin yung witch na kilala natin na may higher power, no? Higher anointing, satanic anointing. No? At ginawa nila, in-invite nila, pinamasahihan nila, binili nila ng first class ticket sa airplane para pumunta doon. At doon sa crusade, kinurse nung witch na babae na imported pa, na pinasakay nila sa first class. Kinurse nung witch, alam nyo, nagkikisay yung witch na yun, nagkikisay. No? Bumalik sa kanya. At pinag-pray, sabi ni Reinhard Bonnke, pinag-pray pa raw niya. Hindi niya alam na witch pala yun. Kaya nagkikisay, yung curse na inirelease niya kay Reinhard Bonnke sa Man of God, bumalik sa kanya. Semplang siya. Kaya niya nalaman lahat ng yan, story niya. Nung siya ay isang araw, hindi ko man ako, patapos na ang crusade na yun, ano, nandun siya sa parking lot, sasakay sa sakot, merong umabol na babae, brother Bonnke, nag-testify siya, sabi niya, please pray for me, kasi ganito nangyari, 4 kaming witches, ikinuwento niya, kinurse ka namin, pero nakita namin, no match ang kapangyarihan namin sa kapangyarihan mo. Tumawag kami ng higher power, yung na witch. Wala rin nagawa. Kaya sabi namin, ang Diyos mo ay higit na makapangyarihan sa aming pinaglilingkuran na Diyos namin. Sabi ng gano'n. At yung babaeng yun na witch, na born again. Pinag-pray ni Reinhard Bonnke. At yung 3 na witch naman, yung kasama niya, ewan ko kung ano nangyari doon. Kaya niya nalaman yung nangyari na kinakrist pala siya. Imagine, pag pumunta ka sa mga ganyan, mga tribal places, no, ma-encounter mo, mga may power na mangkukula. Paano kung ikaw is cessationist, hindi ka naniniwala sa power, at ikaw ay agad pumunta sa mga mission field na ganyan. No? Kinulam ka, o ano, may bakatal, bang anang ano, wala kang kapangyarihan. Kaya nga, sabi ni Jesus, manatili muna kayo sa Jerusalem until you be clothed with power from God. Bakit? Alam ni Jesus, ma-encounter nila mga satanic agents na may dalang kapangyarihan ng demonyo o ng diablo. See? Kaya mahalaga ito. Kaya kung si Jesus nagpalayas ng mga demonyo nung siya ay nasa lupa, tayo rin magpapalayas ng mga demonyo. Bumuhay siya ng patay, 3 patay binuhay niya. Ngayon, pag napakinggan niyo yung mga testimonies ng mga missionaries sa mga bundok, sa Africa, kung saan, ang dami nilang manifestation ng raising the dead. Yes, parang ordinaryo lang sa kanila. Marami yan. So, yun yung nung nagpipreach si Reinhard Bonnke I think, sa Africa rin yata yun. Nagpipreach siya, hindi rin niya alam. Merong namatay na pastor, car accident, nag-away sila ng asawa niya, mainit ang ulo, umalis ng bahay, pag sa bahay, nabangga yung kotse niya, patay siya. No? Then, siya namatay, nalungkot yung asawa niya, sabi ng asawa niya, nagte-testify, natulog siya, nanaginip siya, sa paningin, nagpakita yung asawa niya, sabi ng asawa niya, huwag mo akong ililibing, no? Dalhin mo ako doon sa crusade ni Reinhard Bonnke, bubuhayin ako ng Diyos. Nagpakita sa kanya sa panaginip. Kaya ginawa ng babae, ng asawa niya, pinuntahan yung kung saang church, nangangaral si Reinhard Bonnke at guest speaker siya doon, at dala-dala niya yung nasa casket, nasa kabaong yung asawa niya. Ayaw papasukin ng ng ushers. Nakiusap siya, nagmakaawa siya. Please, ito yung sabi ng Panginoon sa amin. Napaawa siya. Ganito na lang.
Kasi baka magkagulo ang mga tao pag nakita kabaong ipinasok. Alisin nyo na lang sa kabaong. Lagay nyo sa stretcher at ipasok sa loob. Sa ganon, maisip ng mga tao, hindi yan patay, kundi may sakit lang. At doon sa basement, dalhin nyo. Pwede kayo doon makapakinig. Pwede kayo doon muna umistambay. At ganyan ang ginawa, doon sa basement, habang nagpe-pray sa pulpit si Reinhard Bonnke, biglang nabuhay yung patay. At minamasahe nga nila, mamaya gumalaw yung mata, mamaya gumalaw yung kamay. At nabuhay, lumambot yung matigas ng mga katawan, biglang lumambot unti-unti. At sabi niya, ang sakit ng katawan ko, bakit ang sakit niyo magmasahe? Doon pala nasakta sa masahe. Nabuhay siya. At nag-testify yung pastor na yon. Nabuhay siya doon sa doon sa basement na pinagtaguan sa kanya. At nagpe-pray si Reinhard Bonnke. Bumaba ang kapangyarihan doon. Kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon. So now, yun ang sinasabi ni Jesus, na dadami ngayon. Mas marami pa doon sa ginawa ni Jesus. It doesn't mean na mas magaling tayo o mas makapangyarihan tayo. Hindi. Si Jesus din ang gumagawa ng mga himala hanggang ngayon in the person of the Holy Spirit. Si Jesus din yun in the person of the Holy Spirit. Nire-represent ng Holy Spirit ang persona ni Jesus while doing signs, wonders, and miracles here on earth through the church. Siya din ang gumagawa. Kaya mas marami, kasi marami tayo na pananaw ng Holy Spirit, mas dumami ang mga anak ng Diyos compare noon na nag-iisa siya. See? Pero all glory, lahat belongs to Jesus pa rin. Siya pa rin yung miracle worker, siya pa rin sa kanya pa rin ang kalwalhatian. So, yan po yung sinasabi ko ngayong gabi. So, ngayon, akala ko matatapos ito madami pa rin tayong pag-uusapan. So, ngayon, bakit ang church, o kung tawagin the body of Christ, ay binigyan ng Panginoon ng authority and power to cast out demons and to destroy the works of the devil? Bakit? Tayo may kapangyarihan. Totoo ba may kapangyarihan tayo? Yes. Absolutely, 100%. Hindi tayo nagsasabi niya, kundi ang Panginoon sa kanyang salita. Okay. Why? Kung ano yung kapangyarihan ni Jesus, nung siya ay nasa lupa, na ipinakita sa gospel, kung paano siya nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalas demonyo, yun din same power ang nasa body of Christ, nasa church. Church is called the body of Christ. Ngayon, tayong katawan ni Kristo, imagine niyo na yung physical na itsura natin, Christ is the head, pamula leg hanggang paa, the body of Christ. Yung mga pinagsama-samang mga mananampalataya from different local churches na mga mananampalatayang tunay na pinanganak sa kaharian ng Diyos, sama-sama, tinipon ng Panginoon as one body. And we are called the body of Christ. Colossians chapter 1 verse 18, and Jesus Christ is the head of the body. So, pag ang katawan nawala ng ulo, mamamatay ang katawan. Kita nyo sa Middle East, ang death penalty, pugot ulo. Bakit? Para sigurado. Pag pinugutan yung ulo, tiyak, mamamatay yung katawan kasi wala ng ulo. Ganyan din, ang katawan, pag umalis sa ulo, mamamatay ang katawan. Katawang walang ulo, patay. At ngayon, connected ang katawan sa ulo, kahit saan tayo pumunta, magkakasama tayo ng Panginoong Hesus. At ang katawa, kagakatawang ito ay sumusunod ayon sa dictation ng aking isip. Pag inisip ko, taas mo ang kanang kamay mo, taas. Taas mo ang kaliwang kamay mo, taas. Bakit? Yun ang dinidictate ng isip ko. Kahit hindi ako magsalita, inisip ko lang, taas. Gusto kong kamutin ang likod ko. Kamutin. Gusto kong kamutin ang aking braso. Gusto kong parang itaas. Sino nagbibigay ng dictation? Yung isip ko. Saan nakalagay ang isip? Sa paa ba? Sa tiyan? Sa kamay? Sa talampakan? Nasa ulo ang pag-iisip. Meaning, ang command ay nasa ulo. So, if Jesus is the head, ang commander ng body
is the Lord Jesus Christ because He is the head of the body. Kaya ang katawan natin ay kikilos according to the command and leading and guidance of the head. Our leader, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus, ang ulo ng katawan ng church. We are the body of Christ and Christ is the head. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 17, as children of God, we became joint heir together with Christ. No? Kung sa pagiging anak natin ng Diyos, naging tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Ano minana natin? Yung pagiging anak ng Diyos. If Jesus is the Son of God, we became sons of God or children of God. No? Jesus inherited all the riches and wealth of God's kingdom. Ganon din tayo. We inherited all the riches and wealth of God's kingdom. No? Meron siyang throne sa heaven. Separate pa doon sa throne ng Ama. Bakit? Gusto pala niya tayong makasama sa kanyang throne. Revelation 3:21. Ipamamana raw sa atin ang throne. Pagdating natin doon, we will experience His glory sitting with Him in the fullness of His glory. No? Ang manatili, ang magtagumpay, hanggang wakas, uupong kasama ko sa aking trono. Pag inupuan mo yung trono, anong ibig sabihin? You're a king. Bakit? Ang upuan mo, upuan ng hari. Because Jesus is the king, the body of Christ becomes the kings. The king of kings. Si Jesus yung king, tayo yung kings. At sinabi sa Romans chapter 5 verse 17, we will reign in life through the Lord Jesus Christ. See? So ngayon, bilang katawan ng Panginoong Hesus, we came from different churches, from different local churches, pinagsama-sama as one body. Listen, mga kapatid. What belongs to Jesus belongs to us. At kung ano meron si Jesus, meron din ang katawan. Except yung pagiging Diyos niya. Hindi po tayo Diyos, no? At hindi tayo magiging Diyos, isa lang ang Diyos natin. Pero yung pagiging anak ng Diyos, na ibahagi sa atin. See? Jesus came down from heaven to our planet. Bumaba siya, siya'y tagalangit, naging tagalupa siya. Para tayong tagalupa, maging tagalangit. Bumaba siya sa mundo para tayo umakit sa langit. No? Si Jesus, nung nakapako sa krus, He became sick for us so that we can be healed. Sabi sa Bible, He became poor so that we might become rich. Anong riches yan? No? Lagi, marami nangangaral ngayon, lagi ang focus, financial prosperity. Hindi yan tinutukoy na. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to us. Kalimutan nyo na muna yung pera at yung gusto nyo maging milyonaryo. Hindi yan ang calling natin. As you serve God faithfully, no, i-bless kayo ng Panginoon. Pero ang unahin natin, don't desire the blessings. Desire and seek the blesser. Yes. Si Jesus, wag yung pagpapala ang hanapin mo, kundi si Jesus, siya yung tagapagbigay ng pagpapala. No? Yan sinabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Okay? Ngayon, sabi sa Bible, we are, Colossians 1:18, we are the body of Christ and Christ is the head. So, if Christ is the anointed one, meron siyang anointing. No? Anong anointing niya? No? Yung anointing na yon ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan to do the works of God. Listen mga kapatid, nung siya nagkatawang tao, lahat ng miracles na ginawa niya, hindi galing sa kanyang personal na kapangyarihan as second person of the Godhead, kundi galing sa Holy Spirit. Hiniram niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Nag-flow siya sa power of the Holy Spirit. That's why sa Acts chapter 10 verse 38, sabi, He was anointed by God. So lahat ng manifestation ng healing, casting out demons, signs, wonders, and miracles na ginawa ni Jesus, lahat ng yan ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit.
na siyang bumaback up sa kanya. Bakit? Kasi nung siya nagkatawang tao, nung siya naging tao, meron siyang hinubad. At yan sinabi sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8 na he stripped himself, sa Greek ay kenosis or kenosis, no? Or sa iba ay kinoo. No? Meron siyang hinubad. He stripped himself. Ano yung hinubad niya? Yung pagiging Diyos? Hindi po nahuhubad yon. Kahit na siya nagkataon tao, Diyos pa rin siya. Anong hinubad niya? Yung pagiging all-powerful niya, omnipotent. Yung pagiging present everywhere niya. Yung siya naging tao, present lang siya sa isang lugar. Hindi siya present everywhere. One time sinabi ni Jesus, sino magkatipo sa akin, 2-3 sa aking pangalan, doon ako sa kalagitnaan nila. Ibig sabihin, I will be present with them. In the midst of them, I will be there. Ayun, referring yon doon sa panahon na siya ay niluwalhati na. Kagaya ngayon, kahit sa may prayer meetings o may gathering, he is everywhere. Pag may gathering sa Amerika, nandun siya. Nag-reset sa Japan, sa Korea. Lahat ng mga Christians na gagather, lagi present si Jesus sa gathering ng mga tunay na Kristiyano. Eh, sino makagagawa niya na he can be present everywhere? Ang Diyos lang. Kaya nga isang palatandaan niya na isang prebe na Jesus Christ is not ordinary human being. Yes, He is a man, but He is God and God forever. Bakit? Kaya ba ng taong gawin na He can be present everywhere? Hindi ang Diyos lang ang present everywhere. So ngayon, niluwalhati na siya, kahit saan tayo pumunta, darating ang presence ni Jesus kung saan tayo mag-gather. No? Kahit sabay-sabay pa tayo sa iba-ibang lugar, laging nandoon si Jesus. Diyos lang makakagawa niya. It proves that Jesus Christ is truly God. See? Kaya, sinasamahan tayo ng Panginoon. Okay. Ngayon, bilang katawan ng Panginoong Hesus, yun nga, kaya ko binanggit nga pala yun, hinubad niya ang pagiging all-powerful, hiniram niya ang power ng Holy Spirit, hinubad niya ang pagiging present everywhere, at naging limited siya nung siya ay may katawan lupa. Ngayon, hindi na siya limited. Bakit? Wala na siyang katawan lupa. Meron siya glorified body. He can be present everywhere, anytime, any place, anywhere. Kasi nga, hindi na limitado ng mga walls, hindi na limitado ng time ang kanyang katawan. He can be present everywhere kasi meron siyang glorified body. Wala na yung physical body niya na nagbibigay limitasyon sa kanya, katawan lupa. See? Hinubad niya ang pagiging all-knowing niya. Kaya tinanong siya naman, Lord, kailan ang katapusan? Kailan muli yung pagbalik? Ewan ko, ang Ama nakakaalam niyan. Ni ang mga anghel, hindi alam yan. Totoo bang hindi niya alam? Yes, hinubad niya ang all-knowing niya. Pero ngayon kaya, alam niya, nasa kanan ng Ama, alam niya ang pagbalik. I believe, alam niya. Kasi lahat ng hinubad niya, ibinalik na sa kanya. See? Kaya ano siya nabuhay ng maguli, all authority, both in heaven and earth, binigay na sa akin. Meaning, lahat ng nawa, ibinalik na sa kanya. Okay. Kaya ngayon, Jesus Christ, as our Lord God and our head, the head of the body, siya ay anointed. And listen, kung ang ulo ay anointed, natural, ang katawan anointed din. Ang anointing ng ulo ay tumutulo, bumababa, ibinabahagi sa katawan. Tingnan nyo. Tingnan nyo, sabi sa 1 John chapter 2, verse 27. And then this sa verse 20. 1 John chapter 2, verse 20 at saka verse 27. As for you, the anointing which you receive from Him, that we receive from Jesus, abides in you. Nananahan daw sa atin. And you have no need for anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie. And just as it has taught you, you abide in Him. So ano sabi? We have the anointing of Christ. Galing sa Kanya yung anointing. Sabi sa Colossians 1:18, He is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead. So that He Himself will come to have first place in everything.
Basahin natin Psalms 133, verse 1 hanggang 3, referring to God's anointing. Ang anointing daw ay kagaya, in-illustrate dito para maintindihan, kagaya ng langis na binuhos sa ulo ni Aaron. Ano? Tumulo sa balbas niya, tumulo sa katawan niya hanggang sa talampakan niya. Basahin natin. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Okay, Psalm 133 verse 1 hanggang 3. Ang verse 1 ang sabi, kaaya-aya, natutuwa ang Panginoon na makita ang kanyang bayan, ang church, ay sama-sama in unity. Nagkakaisa, hindi nag-aaway-away. Bakit? Pag meron tayong unity, meron tayong tatanggapin sa Panginoon. Verse 2, it is like a precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. Pag merong unity ang church, a body of Christ, ibubuhos ng Panginoon ang anointing sa katawan. Kasi nanggaling sa ulo ang anointing, binuhos sa ulo kay Christ, dumaloy sa buong katawan. Kaya if you are connected with the head, you receive the same anointing na meron ang head. Kita niyo ang kato ko. Let's say, buhusan ako dito ng langis. Tutuloy yung langis sa pisngi ko, sa dibdib ko, sa mga kamay ko, sa laylay, hanggang sa talampakan. No? Pero alam nyo, hindi pare-pare ang mission ng anointing natin. Merong greater, merong konti lang, may medya-medya lang. Alam nyo kung bakit? Depende sa relationship natin kay Jesus. Kapag ikaw ay staying close with the Lord Jesus Christ, ikaw ay lagi nasa presence ng Panginoon. Lagi ka sumusunod. No? Lagi mo siya kinakausap. Lagi kang puno ng Word of God. You're always in the presence of Jesus. At sumusunod ka sa mga utos niya. Ikaw yung tao na malapit kay Jesus. Inilalapit mo sarili mo sa ulo. So, dumarating ang posisyon mo na maybe you are now the chest, the shoulder, no? Eh dati nasa tuhod ka lang. Eh, naging very close ka kay Jesus. You're always praying, reading the Word of God, obeying Jesus. So, palapit ka ng palapit kay Jesus. So, ikaw yung tao na malapit sa ulo, kaya pag daloy ng anointing sa katawan natin, alin ang mas nakakasalo ng maraming anointing? Yung bahagi ng katawan na malapit sa ulo o yung malayo sa ulo? Yung paa. Natural, kung alin yung bahagi ng katawan na malapit sa ulo, siya yung mas maraming babagsakan ng langis. Kaya ganyan lang sa body of Christ. If you want to receive more of His anointing, stay close with the Lord Jesus Christ. No? Sabi sa James chapter 4 verse 8, draw near to Christ, draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit ka sa Panginoon at lalapit siya sa iyo. No? Kaya, i-design natin na tayo ay malapit sa Panginoon. No? Lagi natin siya kausapin, lagi natin siya sundin, lagi natin siyang maka-fellowship. Ano? May hunger and thirst ang Panginoon na maka-fellowship, makasama tayo lagi. Kaya nga, gusto niya lagi tayong nananalangin, lagi natin siya kinakausap. Lagi tayo nasa presence niya. Praying, reading, studying, meditating the Word of God in His presence. At kapag kami nakita ka, inuutos sa Panginoon, sundin mo na sundin. Meron ka obedient heart. Then, you stay closer to Jesus every day. Palapit ka lang palapit. Ikaw yung makakasalo ng mas maraming anointing. At mas maraming anointing, mas marami, mas malakas na power ang mananahan sa iyo. Ganun po yun, kasimple. Eh, paano kung ikaw malayo kay Jesus? Bihira mag-pray, bihira magbasa Bible, tamad umatay sa church, hindi, baka nasa talampakan ka. So, mahagip ka mo ng anointing, katiting na lang. Patak-patak na lang. See, kaya the more anointing you have, the more powerful you become. See? Okay. So, Jesus is the head.
we are His body. Yun ang sinabi sa Romans 5:17. For if by the offense of one, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. Maghahari daw tayo na kasama ni Kristo. Will reign through the one, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, maghahari tayo sa buhay. Sa buhay nito, sa buhay na darating. Ephesians chapter 2 verse 6. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Yan po yung spiritual na posisyon natin ngayon. Wala pa tayo sa langit, pero positionally, nakaposisyon na tayo. We are now seated together with Christ in heavenly places. So kung katabi natin si Jesus sa kanyang throne, spiritually, ibig sabihin, right now, ngayon pa lamang, meron na tayong kapangyarihan na maghari. No? At ang anointing ni Jesus dumadaloy sa atin, ang kapangyarihan ni Jesus dumadaloy sa atin, and anytime, anywhere, any place, we can release that power through the name of Jesus. So, inire-release ng Diyos ang kapangyarihan sa pamagitan natin. Kapag ginamit natin ang pangalang Jesus, kapag dineclare natin ang pangalan Jesus, or kapag tayo ay tumawag sa pangalan ni Jesus, nare-release ang kapangyarihan ni Jesus, na para bagang si Jesus mismo ang dumarating at siya ang kumikilos para gumawa ng himala, para gumawa ng kagila-gilalas ng mga bagay. No? May pangaral natin na may kapangyarihan ng Ebanghelyo. Makapagpalayas tayo ng mga demonyo at magpagaling ang Panginoon sa mga may sakit as we lay our hands on them. Lahat ng yan ginawa ni Jesus at pinagagawa rin sa atin because we are now His body. Yung mandate niya, siya rin mandate natin. Yung mission niya, tayo ang nagpapatuloy. Ang posisyon natin, spiritually, nakaupo sa kalangitan, kahit ang katawan natin nandito. Pero time will come, we will experience that position, seated together with Christ in heavenly places, forever and ever. Sabi sa Revelation chapter 3, verse 21, the one who overcomes, I will grant to him to sit with me on my throne, as also overcame and sat with my Father on His throne. Okay. So, isa pa. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. Tingnan niyo ang connection natin. As long na tayo connected sa ulo, as long na tayo katawan ni Kristo at connected sa ulo, we are one spirit with Him. No? Ang presence ni Jesus at tayo, His spirit and our spirit, are now mingling together. Nagsama. Eh, sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 4, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Kapag kayo nananahan sa akin, may magagawa kayo. Pero pag hindi kayo nananahan sa akin, wala kayong magagawa. No? Parang ang sanga na hindi na connected sa vine tree, mabubulok na yun. Wala nang silbi, mabubulok na yun. Kaya ang sanga, dapat connected lagi sa vine tree para madaluyan ng buhay na galing sa vine tree at dumadaloy sa mga sanga. Kaya ang buhay ni Kristo dumadaloy sa kanyang katawan. The eternal life of Jesus is flowing in us and flowing through us. That's the life, the Zoe life of Christ. Dumadaloy sa atin. Alam niyo yung Zoe life of Jesus, no? That absolute life of God that dwells in us. Kung alam nyo yung kapangyarihan ng buhay ng Panginoong Yesus, it has power, no, to heal the sick. It has power to destroy the works of the devil. It has power to heal our sickness and disease.
that life dwells in us because we are the body of Christ. Okay? At yung buhay niya, pwede nating i-impart sa ibang tao as we preach the gospel, as we lay hand on the sick. Those who are sick, let Christ heal them. Dadali sa ating mga kamay ang kagalingan ng Panginoong Jesus. Kasi Jesus and us, we, the body of Christ, mingle together. Kaya sabi ni Jesus, abide in me and I in you. Paano nangyari yun? Manahan kayo sa akin, ako'y mananahan sa inyo. Para ang hirap, para bang ilagay mo yung laman sa tasa. At yung tasa, ilagay mo sa laman. Pero with God, all things are possible. Para ba yung dalawang container, ilagay mo ito sa loob. Posible. At the same time, ilagay mo ito dito naman. Posible ba? In the realm of the Spirit, all things are possible. So, ano nangyari? Si Jesus nananahan sa atin, tayo nananahan kay Jesus. Join together. Kaya yung sabi sa 1 Corinthians 6:17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. Jesus lives in me, and I lives in Him. Pinagsama. Kaya, kung saan ako nandun si Jesus, nandun ang presence ng Holy Spirit, nandun ang presence ni Jesus through the Holy Spirit. Pag naglakad ako, naglalakad si Jesus sa pamagitan ng katawan ko. Pag nagminister ako, nagmi-minister si Jesus sa pamagitan ng katawan ko because He is in me and I am in Him. Para kaming kambal, para tayong kambal ni Jesus. O parang kulang ang expression ng word. Nag-gets niyo po ba? Para bang nagtimpla kayo ng kape, yung black coffee. Now, meron kayong creamer or yung milk. I-buhos nyo sa kape. Haluin nyo. Ngayon, nagsama yung black coffee at yung milk, naging kulay brown na. Magkasama na. Mingled together. Kasi pinagsama mo. Ganun ang kalagayan natin. Nung si Jesus wala pa sa atin, wala tayong magawa labang kay Satanas. Pero ngayon si Jesus nananahan sa atin at tayo nananahan kay Jesus, meron tayong magagawa. Bakit? We are equipped, empowered, endued, clothed with power from on high because the presence of Jesus, the presence of the Holy Spirit dwells in us. So in the name of Jesus, we can cast out demons. In the name of Jesus, we can destroy the works of the devil. See? Basta ang anointing ay dadaloy, marirelease by using the name of the Lord Jesus Christ. Yun ang access natin to release the power of God. Access natin sa kingdom of God to release the power of God. Para bakapan tayo ng mga anghel ng Panginoon, declare the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Okay. So, sabi sa Jesus sa Matthew chapter, dito muna sa Mark chapter, dito, basahin natin sa ating pagtatapos. Sabi sa Luke chapter 10 verse 19, basahin ko lang po lahat ng talata ito, then tapos na tayo. Behold, I have given you authority to walk on snakes and scorpions. Snakes, si Satan, scorpions, mga demons. Snakes and scorpions. And authority over all the power of the enemy, and nothing will injure you or nothing will hurt you. See? Binigyan tayo ng Panginoong Jesus ng authority na apakan, yurakan si Satanas at ang mga demonyo at hindi tayo pwede saktan ng mga yan. Kasi tayo ay pinananahanan ng Panginoong Jesus, pinananahanan tayo ng Holy Spirit. We have the authority of Jesus, we have the power of the Holy Spirit. Matthew 28 verse 18, and Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Nung siya'y nabuhay na muli. Lahat
Alam niyo yung ibig sabihin talaga ito, lahat yung kanyang buong authority noong nung iniwan niya ang heaven for our sake, ibinalik na sa kanya. Mark 16 verse 17 hanggang 18. These signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons. See? They will speak in new tongues. They will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not harm them. They will lay hands on the sick and they will recover. Yan ang ating gagawin. Ano? Pero wag naman kayo mag-exhibition ng ahas. Parang nakita ko sa YouTube, may mga churches na extreme. Cult, naging cult na. Pag nag-worship sila, pinapasa-pasa nila yung malaking snake. Poisonous snake. Aba, ilan na yung natutuklaw sa kanila. At yung pastor nila, nasa 35 times na yata natuklaw ng ahas. At sabi, pag ikay tunay na anak ng Diyos, hindi ka tutuklawin. Dahil you are anointed by God. Sinabi sa Bible, magsisihawa kayo ng mga ahas, hindi kayo maaano. Ginawa nila literal. So, hindi yan for exhibition. Kapag iyan nangyayari, pag endangered ka lang. Nangyari kay Paul may lumundag sa kanyang braso ng ahas. Anong ginawa ni Paul? Winisik lang niya sa apoy. Hindi siya natuklaw. Kaya takang-taka yung mga natives, hindi siya namatay. Hindi tinuklaw. Pinaghampasan lang ni Paul sa apoy. Matthew chapter 18 verse 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loose in heaven. Ano ibig sabihin? Ano mang kalagan mo sa lupa, matagal ng kinalagan ng Diyos sa langit. Ang hinihintay lang ng Diyos, kumilos ka at kalagan mo yung dapat kalagan. Sapagkat matagal ng approve sa heaven. Matagal ng kumilos ang Diyos. Ikaw na lang hinihintay. Ikaw ang channel ng Diyos to set the captives free. Kalagan mo yung binihag ni Satanas. Deliver them from the power of the devil. Kasi binigyan tayo ng kapangyarihan na kalagan yung mga binihag ni Satanas. At anuman daw talian natin sa lupa, matagal nang tinalian ng Diyos sa langit. Ano yun? We can bind the devil anytime, any place, anywhere. Bakit? Matagal nang tinalian. 2,000 years ago, tinalian na ni Jesus ang mga kalaban natin. All we have to do, tayo lang hinihintay ng Panginoon, all we have to do is to act by faith. At talian, yung gusto ng Panginoon na talian natin. Sa ating pinadadaan ni Jesus, ang authority and power of God's kingdom to bind the enemies, and to set the captives free, to loose, to set the captives free. Sabi dito ay, and whatever you loose on earth shall have been loose in heaven. Tapos na kailangan kumilos lang tayo, kalagan natin sila. Approve na sa Panginoon. Tayo na hinihintay Panginoon kumilos. We can bind the devil, we can set the captives free. At yan ay assignment natin. Matthew 18:18. So God bless everyone mga kapatid. At I pray na marami tayong natutunan sa gabi ito. Tandaan niyo po, hindi na tayo ordinaryong tao. We are children of God, empowered by the Holy Spirit. And the anointing of Jesus is the same anointing that is flowing in us and through us, and flowing and overflowing upon us. So, God bless everyone mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father be with you all in Jesus' name. Lord, marami po salamat sa gabi ito na ipasa namin itong salita ng Diyos sa iba pa. Let your people share the gospel through this video, and all glory belongs to Jesus Christ. Amen. God bless you po.